Ang ninuno. Magandang araw mga kabayan dahil open na uli ang stocks natin. Kaunting oras para mapaliwanag ko kung para saan ang mga spiritual bracelets. Lahat ito ay merong basbas. Ang pinakabago natin una, konsagradong langis panghilot. Panghilot sa ubo, panghilot sa lamig, panghilot sa pilay, panghilot sa masakit na katawan. Pangalawa, spiritual bracelets for good health gunita. Protection in illness, protection in disease, protection in health issue. Ikatlo, spiritual bracelet for good luck and prosperity. Kandili. For good fortune, for prosperity, for good luck. Ikaapat, spiritual bracelet, 12 plus 1 mantra bracelet. Improves awareness, improves concentration, reduce stress, greater sense of calm, good for business. Susunod, spiritual bracelet for protection, marahuyo. Repels and sends back negative energies to the sender, also known as revuelta. Protection in evil and bad spirits, intense purification and protection, restoring energy, balance in spirit and physical body. Susunod, panyo ng Birheng Manawag. Hindi na natin kailangan explain, alam natin kung gaano kabisa yan. At ang pinakauli, isa din sa hindi na natin kailangan na-explain dahil napakabisa nito. Tubig ng Banahaw Necklace. Also known as Sacred Mountain, banal na tubig mula sa Mount Banahaw, providing calmness and good aura. Protects the wearer in bad spirits and accidents. It gives warning to the owner through visions or gut feeling. The water can be used for external use only, panghilot o pamahid. Yun lamang, nasa comment section ang link para maka-order at ganun pa rin mga kabayan, pabilisan na lang kasi mabilis tayong maubusan ng stocks. Simulan na natin ang kwento. Nanlaki ang mga mata ni Hector sa sinabi ng kanyang ama. Binitawan ito ni B-Boy. Hindi ko akalain na yan pa rin ang tingin mo sa akin, Ama. Sa kabila ng sakripisyong ginawa ko para buhayin ka. Tugon ni Hector. Tumawa ng malakas si Urbano. Ang sakripisyo mo ay hindi ko makakalimutan. Ngunit ang integridad mo, yon ang may lamat. Ilang beses mo na akong binigo. At ito ngayon, nakatayo sa harapan mo, ang isa pang bunga ng iyong kabiguan. Wika ni Urbano habang nakaakbay kay B-Boy. Kagad namang hinawi ng binata ang kamay nito. Naglaho si Urbano. Muling hinarap ni B-Boy si Hector. Laking gulat nito nang biglang mawala si B-Boy sa kanyang paningin. Lumitaw ito sa harapan sabay suntok sa sikmura. Halos isukan ni Hector ang bituka dahil sa lakas ng pagkakasuntok ng binata. Hindi pa man ito nakakabangon, hinawakan ni B-Boy sa buhok ang matandang aswang. Anong nangyari? Bakit parang nawalan ka ng loob? Hindi ito ang inaasahan ko mula sa'yo, tanda! Wika ni B-Boy sabay subsob ng mukha ni Hector sa lupa. Tumawa ng malakas si Urbano mula sa malayo na tila aliw na aliw sa pinapanood. Ganyan nga. Ipakita mo ang bangis mo. Napatingala si Hector at lalo itong nagalit sa sinabi ng ama. Bagyang umatras si B-Boy upang bigyan ng lugar si Hector at nang makabawi ito, nagbago ng anyo. Kasunod ng pagpapalit ng anyo ni Hector, ang pagdating ng kanyang mga alagad. Dito na naglabasan ang mga katribo ni Diosdado. Nanlaki mga mata ni Hector nang makita si Diosdado. Traidor ka talagang Diosdado ka. Anong ginagawa mo sa panig ng mga tao? Tanong ni Hector.
Alam mo ang dahilan ko, Hector. Kaya wag mo kong tatanungin kung bakit ako nasa panig ng mga tao. Nanonood lang si Urbano habang nag-uusap ang magkapatid. Sa kalagitnaan ng pag-uusap ng mga ito, biglang sumugod si Biboy. Muli na naman itong sinuntok si Hector at kagaya ng unang atake ng binata, tumalsik na naman ito sa malayo. Walang yaka. Nakakarami ka na. Wika nito sabay sugod kay Biboy. Mainit na palitan ng suntok sa pagitan ng dalawang malakas na aswang ang naganap. Ramdam ni Luis ang tindi ng laban mula sa kanilang kinakatayuan. Tignan mo, ang malaking pagbabago sa pagkatao ni Pipoy. Aminin ko na maging ako, hindi umasang magagawa niyang kontrolin ang pagiging aswang. Wika ni Katnog. Tama ka, kaibigan. Maging ako nagulat. Pero nagpapasalamat ako dahil nasa panig natin ang ganyang kalakas na nilalang. Tugon ni Luis. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang lumitaw si Tatang Simon sa likuran. Kahanga-hanga ang pagbabagong ginawa ni Omar sa binatang yan. Hindi ko akalaing ito ang kakalabasan. Mas masusurpresa ka sa oras na lumabas ang buong potensyal ng kanyang kapangyarihan. Napalingon si Luis sa matanda. Hindi nito lubos akalain na wala pa sa kalahati ang pinapakitang lakas ni Biboy. Ito marahil lang sinasabi ni Urbano. Hindi na ako magtataka kung bakit gano'n ang papuri niya kay Biboy. Nagulat ang lahat nang makarinig ng malakas na dagundong. Nagmumula ito sa lugar kung saan naglalaban sina Hector at Biboy. Kasunod ng malakas na dagundong, pumaibabaw si Biboy. Nakasunod naman si Hector, ngunit makikitang dehado ito. Muling nagpang-abot ang dalawa. Makikita ang sunod-sunod na atake ng binata kay Hector. Ipinagbuklod ni Biboy ang dalawang kamay at hinataw ito sa likuran ng kalaban, dahilan para bumulusok ito sa lupa. Nang humawi ang alikabok, nakita nila Luis na hindi na makatayo si Hector. Naghahanda na si Biboy upang tapusin ang laban. Susugod sana uli si Biboy nang bigla itong harangan ng ilan sa mga kasama ni Hector. Isa-isang sumugod ang mga ito, ngunit wala pa rin silang nagawa. Nang humupa ang pagsalakay ay wala na si Hector. Mabilis siyang itinakas ng kanyang mga kasamahan. Sinasabi ko na nga ba, wala pa rin kwenta yung anak ko. Binata, pagpasensyahan mo na kung nabitin ka sa laban. Hayaan mo, sa susunod nating pagkikita, ibibigay ko sa iyo ang labang hinahanap ng katawan mo. Sa ngayon magpalakas ka, dahil ayoko ding nabibitin sa laban. Wika ni Urbano. Matapos ay sumenyas ito sa mga kasama. Kagad nagsipag-alisan ang mga aswang. Tumagal ng halos 8 oras ang laban. Saktong pag-alis sa mga aswang ay siyang pagsikat ng araw. Dali-daling pinunta ni Luis ang binata dahil ang buong akala nito ay mamamatay si Biboy kapag tinamaan ng sikat ng araw. Huwag ka nang mag-abala, Luis. Hindi kainaan ni Biboy ang sikat ng araw. Hindi kagaya ng pangkaraniwang aswang. Kakaiba ang katangian niya. Dito kami nagtataka ni Omar. At alam kong may dahilan kaya pilit namin itong inalam. Wika ni Tatang Simon. Maya-maya pa ay bumalik na sa anyong tao si Biboy. Pagod na pagod ito. Pinilit ng binata na tumayo. Huwag mo nang pilitin ang sarili mo, bata. Magpahinga ka. Mahusay ang ginawa mo.
Ikaw ang bayani sa araw na ito, kaya dapat lang na ipahinga mo ang iyong katawan. Napangiti si Biboy. Nawalan ng malay. Dinala ito ni Luis sa kanyang kwarto upang makapagpahinga. Salamat sa Diyos at nalampasan natin ang dilubyong ito. Pero hindi tayo dapat magpakampante. Kahit nasa panig natin si Biboy, pati na rin si Diosdado. Dahil hindi pa din natin alam ang buong kakayahan ni Urbano. Lalo pat binuhay siya gamit ang puso ng isang maharlikang dalakit nun. Wika ni Tatang Simon. Kagad sumali sa usapan si Amanda. Kakaibang kapangyarihan ng taglay ng puso ng isang maharlikang dalakit nun. Ang sino mang gamitan nito, magtataglay ng pambihirang bilis sa paghihilom ng sugat. Tugon ng dalaga. Minsan ko na ding nasaksiyan ng kakayahang iyan, ngunit hindi mula sa isang aswang. Wika namang Omar, habang nakatitig kay Tatang Simon. Naalala ni Luis ang nangyari sa matanda nung una silang magkita. Maging ako, nasaksiyan ko din ang kakayahang iyon. Kay Tatang Simon. Kagad tumayo ang matanda at nagsalita. Tama kayong dalawa, Omar at Luis. Dahil nga sa puso ng mahalikang dalakit nun, kung bakit ako nagtaglay ng kakayahang sinasabi ni Amanda. Wika ng matanda. Si Amanda ang nagpatuloy ng kwento. Bata pa lang ako nung nangyari yung sinabi ni Tatang Simon. Sugatan siya ng mga sandaling yun dahil sa isang labanan. Si Tatang Simon ang nagligtas sa aking ama. Si Ina naman, nag-aagaw buhay ng mga sandaling yun. At dahil sa ginawang kabayanihan ni Tatang Simon, hiniling ng aking ina kay ama na huwag siyang hayaang mamatay. Hindi magawa ni Amanda na ituloy ang iba pang sasabihin dahil napakasakit ng pangyayaring ito sa kanya. Inalay ng ina ni Amanda ang kanyang puso para maduktungan ang buhay ko. Wika ni Tatang Simon. Malaking tulong ang kakayahang ito dahil maaari nating pag-aralan ang katangiang taglay ni Urbano sa pamamagitan ni Tatang Simon. Biglang napalingon si Tatang Simon sa mga narinig. Anong sinabi mo? Anong pag-aaralan? Anong akala mo sa akin, palaka? Tugon ni Tatang Simon. Nabalot ng tawanan ang bahay ni Luis. Nanganghulugan lang na kahit sa pinakamahirap nilang pinagdadaanan, nakakapagsaya pa rin ang lahat. Matapos ang kaganapang iyon, nanaig ang kapayapaan ng mahabang panahon. Ginamit nila Luis ang pagkakataon upang magpalakas dahil alam nilang hindi doon nagtatapos ang panggagambala ng mga aswang. Naging katuwang din ni Luis si Biboy at sa ilalim ng matinding pagsubaybay ni Tatang Simon, nagawa niyang palakasin ang taglay na kakayahan. Dahil wala namang nangyaring kakaiba, pansamantalang nagpaalam si Katnog upang dumalo sa pagtitipon ng mga limbaon. Ngunit kahit wala ang gabay, nagagampanan naman ng maayos ni Luis ang mga tungkulin. Tiwala ang binata kung sakaling may panganib. Kagad namang darating ang mga kaalyado. Panay din ang pagdalaw ni Amanda sa binata. At dahil walang kaalam-alam ang mga kaanak ni Luis sa totoong pagkatao nito, inakala nilang kasintahan ng binata ang dalaga. Mas lalo pang lumakas ang pangaasar sa kanya ng kapatid nang minsang magpalipas ng gabi si Amanda sa kanilang tahanan dahil sa lakas ng ulan. Hindi na lang ito pinansin ng dalawa. Para sa kanila mas bamuti ng ganun dahil hindi pwedeng malaman ng iba ang totoong katauhan ni Amanda. Ayos lang ba sa mga magulang mo na nandito ko?
Baka naman may nasasabi silang masama tungkol sa pagpunta ko dito ha. Wika ni Amanda. Huwag kang mag-alala. Dahil ang alam nila magkasintahan tayo. Kaya ayos lang yun kay tatay. At isa pa, wala namang nasabi ang nanay eh. Kaya wala kang dapat alalahanin. Tugon ni Luis. Kahit na panatag ang dalaga sa tuwing naroon siya sa tahanan ni Luis, pakiramdam nito ay ligtas siya sa piling ng binata. Ngunit dumating ang araw na pinaka-inaantay ni Luis. Ito ang pagbabalik ni Urbano. Isang umaga, naghahanda ang binata upang dumalo sa binyagan. Naimbita nitong maging ninong ng anak ng kakilala. Dumating si Tatang Omar at Biboy. Iisa lang ang ibig sabihin. May panganib na paparating. Mas mabuti sigurong wag ka munang tumuloy sa pupuntahan mo. May mahalagang bagay tayong dapat talakayin. Antayin muna nating dumating sina Tatang Simon at ang iba pa. Wika ni Mang Umar. Nagpumilit umalis si Luis. Pasensya na po, Mang Umar. Ngunit inaasahan ako ng kaibigan ko eh. Isa pa, sandali lang naman ako dun. Babalik din ako kagad. Hindi na napigilan ni Mang Umar ang binata. Mabilis itong umalis. Lingid sa kalaman ng binata na malaking panganib ang nag-aantay sa kanya. Sa kalagitnaan ng misa, napansin ni Luis ang grupo ng mga kalalakian. Hindi nakasuot ng maayos na kasuotan ang mga ito. Kaya alam ng binatang hindi imbitado sa handaan ang pangkat. Pinakiramdaman niya ang mga ito. Hanggang sa matapos ang misa. Pagkarating sa tahanan ng kaibigan, muli niyang nakita ang pangkat. Sa pagkakataong iyon nakatingin ang mga ito sa kanya. Hindi naman umalis sa kinaupuan ng binata. Nag-aantay ito kung ano ang susunod na gagawin ng grupo. Hanggang sa tumayo ang isa sa kanila at lumapit sa kaibigan ni Luis. Nag-uusap ang mga ito. Ngunit hindi niya naririnig dahil medyo malayo mula sa kanya. Matapos ang pag-uusap, tumingin sa binata ang kaibigan. Umalis naman ang lalaking kausap nito. Ilang sandali pa ay lumapit ito sa kanya at nakayupo. Hindi pa man nakakapagsalita ang kaibigan. May kung sinong humataw sa kanya mula sa likuran. Hindi man lang ito naramdaman ni Luis. Nawalan siya ng malay. Nang magising ang binata, nakatali na ang paa at kamay. Nakapiring ang mga mata. Hindi nito alam kung nasaan siya. Narinig niyang nagtatawanan ang mga kalalakian, ngunit nasa malayo ang mga ito. Pilit kinakalas ng binata ang tali sa kamay, ngunit masyado itong mahigpit. Huwag ka na magpumiglas, manggagamot. Wala ka na rin magagawa eh. Isa pa, hindi ka namin sasaktan. Yan ay kung makikipagtulungan ka. Wika ng isa sa mga lalaki. Anong kailangan niya sa akin? Tanong ni Luis. Kahit papano ay nanatili itong mahinahon. Hindi ba anak ka ni Mang Kanoy? Yung may-ari ng malawak na palayan doon sa kabilang baryo? Tanong ng lalaki. Hindi naman sumagot si Luis. Kaya sinipa siya sa sikmura. Alam mo, simple lang naman ang lahat eh. Makipagtulungan ka lang. Hindi ka masasaktan. Ano? Sasagutin mo ba yung tanong ko? Wika ng lalaki. Oo. Anak ako ni Kanoy. At pagsisisihan niyo ang ginawa niyo sa oras na makawala ako dito. Kaya hanggat kaya ko pang magpigil, pakawalan niyo na ako. Wika ni Luis. Nababaliw ka ba? Alam ko kung ano ang kaya mong gawin. At isa pa, ngayong alam ko ng anak ka ni Mang Kanoy
Mas lalo ko nawalan ng dahilan para pakawalan ka. Muling wika ng lalaki. Kung ganon, sabihin niyo kung ano ang kailangan niyo sa akin. Muling wika ni Luis. Hindi mo na itatanong. Mga rebelde kami. At kailangan namin ng maraming pera para ponduhan ang mga gawain namin. Narinig kong maraming pera ang tatay mo eh. Kaya siguro naman, pwede ka niyang tubusin. Tugon ng lalaki. Pasensya na. Pero hindi mag-aaksaya ng pera ang tatay ko para mapalaya ako. At isa pa, hindi ko kailangan ng kayamanan ng tatay ko upang makalaya sa inyo. Wika ni Luis. Laking gulat nila nang biglang lumapag ang isang lalaki sa kanilang likuran. Isa-isa nitong hinawi ang mga kalalakian hanggang sa nagtakbuhan ang mga ito. Ayan kasi, napakatigas ng ulo mo. Sinabi nang huwag kang umalis eh. Napangiti si Luis nang marinig ang tinig ni Biboy. Alam kong darating kayo. O siya, pakawalan mo na nga ako dito nang makauwi na. Tugon ni Luis. Kinalagan ni Biboy ang binata. Akmang tatayo na sana ito nang bigla silang paulanan ng bala. Ay nako, ito na nga ba yung sinasabi ko eh. Hindi ko alam na sakit ka din pala sa ulo, Luis. Wika ni Biboy sabay sugod sa mga taong nagpapaputok sa kanila. Tinanggal ni Luis ang piring. Laking gulat nito nang makitang sakal-sakal ni Biboy ang isang pamilyar na lalaki. Sandali lang, B-boy. Kilala ko ang taong yan. Ibaba mo siya. Kinuha ng binata ang sulo at nilapitan ang lalaki. Tinitigan siya nito ng mabuti at nakilala. Luis, ikaw ba yan? Anak nang, hindi ko alam na ikaw pala yung ipinadukot sa amin. Teka, sinong Kanoy ba yung sinasabi nila? Huwag mo sabihin si... Oo, ang Kanoy na tinutukoy mo. Walang iba kung hindi ang kapatid ng tatay mo. Anong pumasok sa utak mo? Pati ang ganitong hanap buhay, pinatulan mo pa. Saka nung sinabi mo kanina, kasapi ka ng isang rebeldeng kilusan. Tanong ni Luis. Muling sinakal ni Biboy ang lalaki. Anong gagawin ko dito? Tutuluyan ko na ba? Tanong ni Biboy. Nanlaki ang mga mata ni Waldo nang maaninag ang itsura ng taong nakasakal sa kanya. Sandali lang, B-boy. Pinsan kong taong yan eh. Waldo ang pangalan niya. Ibaba mo siya at ako nang bahala sa siraulo na yan. Sunduin mo si Mang Omar at may pupuntahan tayo. Ikaw naman, Waldo. Huwag kang aalis sa tabi ko kung ayaw mong maging hapunan ng mga bangkilan. Wika ni Luis. Sabay tingin sa labas ng bintana. Nakita ni Waldo ang napakaraming nagliliwanag na mata. Mga aswang ang kakampi mo? Paano nangyari yan? Saka yung lalaki kanina, aswang din ba yun? Tanong ni Waldo. Oo, kaya kung hindi mo aayusin yung sarili mo, ipapalapa kita sa kanila. Halika, pupuntahan natin ang kuta nyo. Kung talagang isa ka sa mga rebelde, dalhin mo ko doon. Tugon ni Luis. Hindi naman magawang tumanggi ni Waldo. Natakot ito sa maaaring gawin ng mga aswang sa kanya. Ilang sandali pa ang nakalipas ay dumating na si Mang Omar, kasama si Diosdado at Tatang Simon. Anong kaguluhan to, Luis? Bakit mo kami pinatawag? Tanong ni Tatang Simon. Ito kasing loko-loko kong pinsan sumali sa mga rebelde. Kaya ngayon, hindi muna aswang ang susupili natin. Siguro naman tama lang na paminsan-minsan, maglingkod naman tayo sa gobyerno. Tugon ni Luis.
Napangiti si Tatang Simon at pumayag sa gustong mangyari ng binata. Kagad nang lumakad ang mga ito. Dahil sa sobrang takot, itinuro ni Waldo ang kinaroroonan ng kuta ng mga rebelde. Dito ka lang sa tabi ko. Pagmasdan mo ang gagawin ng mga aswang sa mga dati mong kasamahan. Wika ni Luis. Hindi na nakapagsalita si Waldo. Hinayaan na lang nitong kumilos ang mga kasama ng pinsan. Ilang sandali lang ang nakalipas. Isa sa mga kasamang bangkilan ang bumalik. Sugatan ito, kaya nagtaka si Luis. Anong nangyari, kaibigan? Bakit sugatan ka? Waldo, anong meron sa kuta nyo? Tanong ni Luis. Pasensya na, Insan. Nakalimutan kong sabihin eh. Yung pinuno ng kuta namin si Commander Banong. Kagaya mo, isang antingero. Nanlaki ang mga mata ni Luis nang marinig ito. Maging si Tatang Simon, nag-alala sa mga kasamahan nilang bangkilan. Luis, umarbilisan niyo. Kailangan natin sundan ng mga bangkilan. Wika ni Tatang Simon. Mabilis na pinuntahan ng grupo ang kuta. Pagkarating doon, saktong nakikipaglaban si Biboy sa mga rebelde. Nakita ni Luis na papalapit ang isang lalaki sa binata. May hawak itong mahabang itak. At habang naglalakad, nag-uusal ito ng kung anong dasal sa kanyang medalyon. Dali-daling pinuntahan ni Luis si Biboy. Sumakto namang pagkarating niya roon, ay siya ring pag-unday ng taga ng lalaki. Nagawa itong sanggain ni Luis gamit lang ang kanyang palad. Nanlaki mga mata ng lalaki sa ginawa ng binata. Hindi nito lubos akalain na may makakakontra ng kanyang atake. Itibang balat, walang bunganga, at kulay pula ang buhok. Nagbabaga ang mga ugat sa katawan. Anak ng sino ka? Paano mong nasangga ang atake ko? Gamit lang ang kamay mo. Isa ka bang haring bakal? Wika ng rebelde. Pasensya na pero hindi ko alam ang sinasabi mo. Nandito ako para tapusin ang kabulastugan nyo. Tugon ni Luis. Kagad siyang itinulak ng kalaban palayo. Hindi ko maintindihan. Bakit nasa panig ka na mga aswang? Tanong ng kalaban. Oo, nasa panig ako ng mga aswang. Katulong ko sila sa pagsugpo ng mga taong kagaya mo. Ngayon kung ayaw mong mapahamak, sumuko ka na. Tugon ni Luis. Walang balak na sumuko ang kalaban. Pasensya na. Pero wala akong balak sumuko sa mga kagaya mo. Wika ng rebelde sabay sugod kay Luis. Nagagawa namang ilaga ng binata ang mga atake nito. Maliksi ang kalaban. Mahusay sa paggamit ng itak. Kaya naman gumawa siya ng paraan upang matanggal ang gamit nito. Muling umamba ng taga ang rebelde. Sa pagkakataong iyon nagawa itong saluhin ni Luis. Inagaw ang itak at itinapon palayo. Napangiti ang binata sa pag-aakalang magiging patas na ang laban. Laking gulat nito nang bigla siyang suntukin ng rebelde. Halos mawalan ng malay ang binata. Napaatras ito ng ilang hakbang. Napaisip si Luis kung anong uri ng kakayahan meron ang taong ito dahil wala siyang maramdamang puwersa mula dito. Akmang susugod pa sana ang binata nang bigla siyang hawakan ni Tatang Simon. Tumigil ka, Luis. Hindi siya kalaban. Wika ng matanda. Inikot ni Luis ang tingin sa paligid at nakitang humupa na ang gulo. Wala na din ang mga aswang
Tanging mga sugatang rebelde na lang ang naiwan. Ano pong ibig sabihin niyo, Tatang? Mga rebelde sila. Kaaway ng pamahalaan. Marami na silang napinsalang kabuhayan. Napakamot ng ulo ang lalaki. Maging si Tatang Simon, napailing dahil sa kakulitan ni Luis. Makinig ka sa akin, Luis. Umamin ang pinsan mo. Maling pangkat ang tinuro niya. Ang grupong ito, mga pangkat ng mga manunugis. Ang kaharap mo ngayon ay isa sa mga naging mag-aaral ko, si Commander Banong. Kagad huminahon si Luis nang marinig ito. Ibinaling ang atensyon sa pinsan. Hoy, Waldo! Lumapit ka nga dito. Anong kalokohan na naman yung pinasok mo? Bakit mo kami dinala sa maling pangkat? Anong dahilan mo? Tanong ni Luis. Hindi naman makasagot si Waldo, kaya nilapitan ito ni Biboy. Ano, Luis? Pag-iwalayin ko na ba yung ulo sa kakatawan nito? Tanong ni Biboy habang sakal si Waldo. Hindi, teka lang. Ito na nga, sasabihin ko na. Matagal na akong asar sa taong yan. Kasi lahat ng dilihensya ko, sinasabutay. Pati yung mga pwesto dun sa bayan, ayaw nang magbigay dahil dyan eh. Wika ni Waldo. Paano hindi ka pipigilan? Pangingikil ang ginagawa niyo. Hindi na kayo naawa sa mga taong naghahanap buhay. Sa halip na tulungan niyo, kayo pa ang lalong nagpapabigat sa pamumuhay nila. Tugon ng lalaki. Humingi ito ng paumanhin kay Tatang Simon at Luis. Huwag kang humingi ng paumanhin sa akin. Ako ang padalos-dalos eh. Pasensya na ha. Mukhang maraming nasugatan sa mga kasama mo. Nga pala, Luis ang pangalan ko. Wika ng binata. Ako naman ay si Banong. Kilala ko ng mga kasama ko bilang commander. Kagaya ng narinig mo kay Maestro Simon. Pangkat kami ng mga bayarang manunugis. At hindi kami rebelde. Napakamot ng ulo si Luis. Muli na naman siyang nasangkot sa gulo ng dahil sa pinsan. Muli, humingi ako ng tawad ha. Ako nang bahala sa pinsan ko. Hayaan mong tumulong ang mga kasamahan ko sa pag-aayos sa mga nasira dito. Matapos ang pag-uusap, sinimulan nila ang pag-aayos ng mga nasirang bahay. Sa tulong ni Tatang Umar, nagawa ding magamot ang mga sugatan. Hindi sila tumigil hanggat hindi pa natatapos ang pagsasaayos. Inabot ng pagsikat ng araw ang mga ito. Ngunit sulit naman ang pagod dahil nakuha ni Luis ang tiwala ng isang panibagong kakampi. O paano, magpapaalam na kami? Maaari kayong dumalaw sa bahay namin paminsan para makapagsalo-salo tayo sa pananghalian. Wika ni Luis. Titingnan ko. Masyado kasi kong abala sa ngayon. Napakadaming nangyayari sa paligid. Tugon ni Banong. Inihatid sila ng mga kasama nito sa bukana ng gubat. Pagkarating sa bayan, dinala ni Luis ang pinsan sa mga pulis. Napag-alaman nito, matagal nang hinahanap ng otoridad si Waldo dahil sa napakaraming kasong kinasangkutan. Kahit papano napanatag si Luis, hindi nito naging kaaway ang isang malakas na antingero. Sa halip ay nangako pa ito ng tulong kung sakaling magbalik si Urbano. Muli na namang umiral ang katahimikan. Nagbalik na rin si Katnog mula sa dinaluhang pagtitipon ng mga duwende. Ngunit may dala itong masamang balita. Mabuti naman at nakabalik ka na, Katnog. Kumusta ang pagtitipon? Tanong ni Luis. Maayos naman. Nakita kami ng mga kahanak ko. Ngunit hindi yan ang dahilan
ng aking pagbabalik. Ang totoo, napaaga ang paglisan ko sa aming karyan dahil sa masamang balitang nasagap ko. Tugon ni Katnog. Ayon dito, kadalasan umaabot ng 6 na pagbilog ng buwan ang pagtitipon ng mga limbaon. Ngunit nang marinig nito ang balita, dali-dali siyang bumalik sa mundo ng mga tao. Anong masamang balita ang dala mo, Katnog? Tanong ni Luis. Si Urbano, maliban sa paggamit nila ng puso ng dalakit nun para buhayin siya, nakipagkasundo din sa demonyo. At kapalit ng kasunduang yun, ang buhay ng maraming tao sa Karatig Bayan. Luis, isang buong baryo walang awang pinagpapatay ng grupo ni Urbano. Nanlaki ang mga mata ni Luis sa mga narinig. Kagad nitong hinanap si Biboy upang ipasundo si Tatang Simon at ang iba pa. Mabilis na lumakad ang binata. Kinagabihan ay nagsipagdatingan ang mga ito. Sinasabi ko na nga ba, may kakaiba sa katahimikan. Luis, kailangan mong magpasya. Hindi natin maaaring patagalin pa ang gawain ni Urbano. Wika ni Tatang Simon. Alam ko po, Tatang. Tipunin ng lahat ng mga kapanalig. Dahil sisimulan natin ang pagtugis kay Urbano. Tugon ni Luis. Ako nang bahalang humanap kay Diosdado. Wika ni Biboy. Inawat ito ni Mang Omar. Hindi, Biboy. Huwag kang aalis. Dahil may ipapagawa ako sa inyo ni Luis. At isa pa, may mensahero na akong inutusan. Tugon ni Tatang Umar. Kailangan pagandaan ang labang ito, Luis. Dahil sa oras na magkamali tayo, marami ang mapapahamak. Wika ni Tatang Simon. Ilang sandali pa ay may dumating sasakyan. Luis, nandito na. Nandito yung kasintahan mo. Napatingin ang lahat sa binata nang marinig ang sinabi ni Katnog. Katnog! Ano ka ba naman? Baka isipin ng mga kasama natin. Totoo yung sinasabi mo. Wika ni Luis. Kaso nga lang ginatungan pa ito ni Mang Kanoy. Luis, dito na pala yung nobya mo eh. Hindi mo ba susunduin? Napayuko na lang si Luis. Halos matunaw pa ito sa iya nang lumapit sa kanya si Amanda. Hindi mo man lang ako sinalubong sa labas. Ngayon na nga lang tayo nagkita uli eh. Wika ni Amanda. Luis, meron ba akong hindi nalalaman dito? Tanong ni Tatang Simon. Hindi nagsalita ang binata. Nilihis nito ang usapan. Total, nandito na ang mga dalakit nun. Bakit hindi tayo bumalik sa pinag-uusapan? Wika ni Luis. Nagtawa na ng mga kasama dahil sa naging reaksyon ng binata. Wala pa naman si Diosdado. Bakit hindi mo muna sagutin ang tanong ko, Luis? Anong meron sa inyo ni Amanda? Napatingin si Luis kay Tatang Simon. Nakita nitong seryoso ang matanda. Tatang Simon, wala pong nangyayari sa amin ni Amanda. Magkaibigan lang po kami. At isa pa, napakadami kong dapat intindihin at unahin. Kaya wala po sa isipan ko yung mga bagay na ganyan. Kagad ibinaling ni Tatang Luis ang tingin sa dalagang dalakit nun. Amanda, may sasabihin ka ba? Tanong ni Tatang Luis. Wala naman po, Tatang. Eto naman si Luis. Magigisa tayo dito ng todo eh. Bakit hindi mo na lang sabihin yung totoo? Nagtawanan ang lahat. Namutla ng husto si Luis. Hindi nito inaasahang sasakyan ng dalaga ang pang-aasar ni Tatang Simon. Alam mo, iho, wala namang masama kung magkakaroon kayo ng relasyon ni Amanda
Yun nga lang, kailangan mong tanggapin ang malaking pagbabagong kakaharapin mo kung sakaling mangyari yon. O siya, nasa na nga ba tayo? Nagkatinginan si Luis at Amanda. Kapwa walang alam na ito na pala ang simula ng mas malaking pagbabago sa kanilang buhay. Tatang Simon, kung meron man po, sigurado pag natapos na ang lahat ng to. Sa ngayon, kailangan nating harapin ang mga banta sa katahimikan ng lahat. Ito ang kailangang unahin. Lubusang humanga si Tatang Luis sa sinabi ng binata. Nakita nito ang senseridad ni Luis sa kanyang tungkulin. Maging si Amanda, hindi may tanggi sa sarili na napahanga siya sa katangian ni Luis. Wala itong pakialam kung magkaiba ang pinagmulang angkan. Habang nagkakatuwaan ng pangkat, dumating si Diosdado at ang ilan pang mga katribo. Mukhang nahuli kami sa kasiyahan. Pasensya na ha. Mahirap hagilapin si Commander Manong at ang mga kasama niya. Wika ni Diosdado. Kagad tumayo si Luis sa kinaupuan. Sinalubong ang pangkat ni Commander Banong. Maligayang pagdating sa akin tahanan, Commander. Tumuloy po kayo. Wika ni Luis. Maraming salamat, Luis. Ikinalulugod ko ang makasama kayo sa laban. Namanggit na sa akin ang iyong mensahero ang dahilan. At kagaya ng nasabi ko noon, handa akong tumulong sa abot ng aking makakaya. Tugon ni Commander Banong. Sumingit sa usapan ng dalawa si Mang Umar. O siya, hayaan nyo na si Tatang Simon ang magbigay ng mga panuto sa kanila. Sumunod kayo ni Biboy sa akin. Wika ni Mang Umar. Kagad sumunod ang dalawang binata. Naglakad ang mga ito papasok ng kagubatan. Sa buong pagkakataong naglalakbay sila, minsan ay hindi nagsalita ang manggagaway. Hanggang sa huminto sila sa isang lawa. Nagulat si Luis dahil noon pa lang ito narating ng binata. Teka lang, wala namang lawa dito ah. Papanong? Hindi lahat ng bagay sa mundong ito ay kailangang makita ng mata. Kagaya na lang ng lawang ito. Hala sige, lumusong na kayo, Biboy at Luis. Nung una ay nagdadalawang isip pa si Luis. Ngunit pumayag ito nang kausapin siya ni Katnog. Luis, natatandaan mo ba yung sinasabing basbas ni Mang Umar? Hindi niya pa ito na ipagkakalob sa iyo eh. Binuksan lang ng manggagaway ang kakayahan ng mutya ng kalamansi. Kaya nagagamit mo ang buong lakas nito. Ngayon, tanggapin mo yung basbas. Ito lang ang paraan para matumbasan natin ang lakas ni Urbano. Wika ni Katnog. Naglakad ang binata papunta sa tubig at nilubog ang sarili. Ramdam nito ang lamig ng tubig. Ngunit habang tumatagal, unti-unting nasasanay ang katawan ng binata. Laking gulat nito nang biglang may humila sa kanya paibaba. Nagpupumiglas ang binata upang makawala. Kaso nga lang walang silbi. Dahil kahit anong gawin niya ay patuloy siyang lumulubog. Nauubusan na siya ng hininga. Sumagi din sa kanyang isipan na ito na ang katapusan. Ipinikit ni Luis ang mga mata at sinabi sa sarili, Kung ito na ang katapusan ko, buong puso kong tatanggapin. Pero pakiusap, kung mamamatay man ako, sana may maiwang titingin sa aking mga mahal sa buhay, pati na rin sa aking misyon. Sana may magpatuloy nito. Napangiti ang binata at muling iminulat ang mga mata. Nagulat ito nang iikot ang tingin sa paligid. Nasa malawak siya nakapatagan. Sinapo ang kanyang dibdib. Napansing tuyo ang suot na damit.
Hinanap ni Luis ang mga kasama ngunit napagtanto niya. Mag-isa lamang siya sa lugar. Naglakad-lakad si Luis sa pagbabakasakaling mahanap si Mang Omar at Biboy. Hindi pa man nakakalayo ang binata ay nakarinig ito ng tinig ng isang lalaki. Luis, mabuti naman at nakarating ka. Akala ko hindi mo magagawang lampasan ang pagsubok. Kagad lumingon si Luis. Nakita nito ang isang matipunong binata. Kapareho ito ng kasuotan kay Mang Omar. Maging ang mga marka sa katawan ay kahawig din. Teka, sino ka? Katribo ka ba ni Mang Omar? Bakit pareho kayo ng kasuotan? Asan kaya yung matandang yun? Tanong ng binata. Mamaya ako na ipapaliwanag. Sa ngayon, halika. Sumunod ka sa akin. Walang kaalam-alam si Luis. Ang kausap niya ay walang iba kung hindi si Mang Omar. Habang naglalakad, hindi maiwasan ng binata na mamangha sa kagandahan ng lugar, lalo na't nililikop ito ng liwanag ng papalubog na araw. Tinitigan nito ang lalaking nasa harap. Napagtanto na may pagkakahawig ito kay Mang Omar. Ilang sandali pa ay huminto sila sa harapan ng isang altar. Gawa ito sa bato. May mga nakasulat na simbolo na kapareho ng nakaukit sa balat ni Mang Omar. Anong lugar na to? Saka kanina pa tayo naglalakad ah. Hindi ka man lang nagpapakilala. Ngumiti ang lalaki. Inaya siyang lumapit sa altar. Mamaya malalaman mo rin ang lahat. Sa ngayon, bakit hindi mo muna ilagay ang kamay mo sa ibabaw ng altar? Sa hindi malamang dahilan, sinunod ni Luis ang sinabi nito. Nilapag ng binata ang kamay sa altar. Nagulat ito nang biglang magliwanag ang buong paligid. Walang nakikita si Luis. Ngunit naririnig nito ang boses ng lalaki. Tanggapin mo ang basbas na nagmula sa kalikasan. Sa kapangyarihan ng amang may likha ng lahat, iginagawad ko sa iyo ang buong kakayahan at kaganapan ng iyong tangan. Gamitin mo ito sa ikabubuti ng nakararami at hindi lamang pansarili. Ipinagkakaloob ko din sa iyo ang kapangyarihang panghawakan ang iyong dome. Gayon din ang karapatang magtalaga nito sa kahit saang lugar ka mang magpunta. Matapos magsalita ng boses ay biglang humupa ang liwanag. Pagdilat ng mata ni Luis, naroon na si Biboy at Mang Omar. Ang ipinagtataka ng binata, nagbago ang itsura ng matanda. Lalong dumami ang puting buhok nito sa ulo at mas naging kulubot ang balat. Ngayong naigawad ko na sa inyo ang huling basbas. Oras na upang ako'y magpahinga. Bumalik kayo kina Tatang Simon at paniguradong nag-aantay sila. Wika ni Tatang Omar. Hindi po ba kayo sasama sa amin? Doon na po kayo magpahinga sa bahay. Tanong ni Luis. Hindi na, Luis. Kayo na lang ni Biboy ang bumalik. At isa pa, may kailangan akong puntahan. Tugon ng matanda. Hindi na tumanggi pa si Luis. Inaya nito si Biboy. Ngunit hindi ito kumikibo. Nang makalabas sila sa gubat, saka pa lamang ito nagsalita. Alam mo ba yung ibig sabihin ni Mang Omar kanina? Nagsisinungaling siya, Luis. Wika ni Biboy. Ano? Anong ibig mong sabihin, boy? Anong nagsisinungaling? Tanong ni Luis. Napayuko si Biboy at muling nagsalita. Wala na si Mang Omar. Ginamit niya yung natitirang lakas para ipagkalob sa atin ng huling basbas.
Nang marinig ito ni Luis, dali-dali siyang naglakad pabalik. Ngunit hinarang ito ni Biboy. Tumabi ka, B-boy. May liligtas pa natin si Mang Umar. Yung matandang yun talaga, oh! Wika ng binata. Hindi umalis sa daanan si Biboy. Huli na, Luis. Hayaan na nating makapagpahinga si Mang Umar. Mahabang panahon na siyang nagdudusa. Alam kong masaya siya dahil habang buhay nating dadali ng kanyang alaala. Umagulgol sa pag-iyak ang dalawa. Bumalik ang mga ito sa lugar kung saan pumanaw si Mang Umar. Kaso nga lang wala na ang katawan nito. Naiwan sa lugar ang kanyang sisidlan ng alak at ang baston. Kinuha ito ni Luis upang dalhin sa kanilang tahanan. Nag-alay ng dasal at mga bulaklak ang dalawa para sa manggagaway. Pagkarating sa bahay, ibinalita nila ang nangyari. Pansamantalang nabalot ng katahimikan ng paligid dahil sa pagkawala ng isa sa mga kinikilalang guro at gabay. Huwag nating hayaang masayang ang pinaghirapan ni Omar. Huwag nyo ring hahayaang mamatay ang alaala niya sa inyo, B-boy at Luis. Gamitin nyo ang lahat ng itinuro niya sa kabutihan. Wika ni Tatang Simon. Muling nanalangin ang mga ito bilang parangal sa namayapang manggagaway. Nag-alay ng isang bote ng lambanog si Biboy bilang pag-alala sa kanyang maestro. Maraming salamat po, maestro. Kung hindi dahil sa inyo, malamang wala na ako sa mundong to eh. Utang ko sa inyo ang pangalawa kong buhay. Maraming salamat, Mang Umar, sa lahat ng mga itinuro mo sa akin. Kung hindi dahil sa patnubay mo, wala ako ngayon sa kinakatayuan ko. Matapos ang pag-aalay ng panalangin, sinimulang isinagawa ni Luis ang plano. Malaki ang pananalig na magagawa nilang talunin si Urbano. Kailangan malaman kagad natin ang kinaroroonan ni Urbano. Ayokong tumunganga habang maraming tao ang nagdurusa. Ganon din ang gusto kong mangyari. Ayoko ding mangyari sa baryo natin ang nangyari sa baryong sinalakay nila. Ang Ninuno.